nung naramdaman ko yun, sabi ko, magaling siguro akong referee. Oo nga. Kasi walang umaangal eh. Wala nagagalit. Yun nga, doubt. Hindi naman pwedeng ipito na hindi ka naman sure kung sino yung referees na involved dun sa area na yun. Siya ang magsasorry. Sabi sa akin ayusin pito mo. Ayusin mo kasi laro mo. Diba? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Okay. Ito na naman tayo sa alright. Isang masayang episode na naman to. Ito finally, meron na tayong makakausap na itong guest natin. Matagal nating gustong magkaroon ng ganitong guest. Oo, sinabi mo na yun dati. Gusto mo magkaroon ng guest na ganito. Kasi maraming makukwento sa atin to. Lalo na ang guest natin, veterano. Oo. Isa sa mga veteranong referee ng basketball sa Pilipinas. Nakaka-retire lang. Nakaka-retire lang. Kaya pwedeng magsalita ng kahit ano to, retired na. Palagay ko, hindi na to mag-iingat sa sagot. Hindi ka tulad mo. Nag-iingat ka pa. Ito, pwede na siyang di mag-ingat. Oo, pwede na to. Kaya excited ako kasi pwede na itong so ba, nandito ang misis? Oo nga, paano yan? Pag may basa sa mga nanonood, pag may lumipad na bag, mali ang sagot niya. Ibahin mo yun. O lang iba kundi isa veteran referee na si Ref Nol Kilingen. Okay. Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagpunta, Ref Nol. Okay, magandang araw lang po sa inyo, no? Maraming salamat po sa pag-imbita dito po sa inyo po. Sa Balyahan. Sa Balyahan. Oo. Balyahan. Babalyahin natin. Ng mga tanong. Oo. Ref Nol, ka-retire nyo lang. Kailan kayo nag-retire? Nung pong last game ng San Miguel Token Tex. Finals. Nung finals po. Kaya nga, nung kinakausap ko nila si Ref Nol, kako hindi ka na nila pinabawi. Kasi doon na siya nag-retire sa huling laban na nag-champion yung SMB. Pero napa-champion niya yung TNT dalawa itong huli. Siya ba talaga yung rason kung ba't nag-champion? Hindi. Kasi maganda yung pito eh. Oo. Napituan niyo na po ba si RDO ng technical? Hindi pa po. Hindi pa? Mabait po yan. Mabait po yan. Mabait siya game. Actually, kabatch ko siya. Nung sabay kami nag-PBA. 2004? 2004. So ngayon, after 21 years, nag-retire na siya ngayon. Sipin niyo, 21 years. Paano po ba ang journey ng isang nangangarap na maging referee sa PBA? Paano po ba kayo nagsimula? Kailangan work hard. Kailangan marunong kang tumanggap ng mali at saka yung sumunod sa mga na pinapagawa ng mga mentor, nung mga may yung mga technicals, kailangan sumunod ka sa papagawa sa iyo. Sino nag-mentor sa inyo na referee? Parang parang wala kasi galing po ako ng PBL eh. PBL. Nag-amateur ako tapos nagdiretso po ako ng PBL. Ang ensayo ba ng referee para maging referee sa professional, parang basketball player din, magsisimula sa liga-liga, provincial. May tryout din yan eh. Pag-referee, ganun din sa pagbabasketball. Start ka sa barangay, tapos aangat ka. Pag sa player, pupunta kang UAAP, NCAA, ganun, o NCRA. Ganun din kami. Barangay, tapos ma-upgrade ka kung makikitaan ka ng potential, mapupunta ka ng mas mataas. May scout din po ba yun? May scout ng referee? May scout pagkatabi scout ng basketball player sa referee, no? May ganun ba? Parang meron din po. Bata, ganun. Meron din po. Meron ding nag-i-scout ng future na magagaling na referees. Meron din po. Hinihikayat sila na pumunta sa, halimbawa, punta sa PBA. Ganun. Talagang pangarap nyo na po talagang maging referee noon? Hindi eh.
Hindi. Ano pangarap nyo? Natawa si Mrs. Natawa si Mrs. Nung maliit ka, anong gusto nyo pala paglaki nung kayo maliit? Siyempre, ang lahat ng kabataan dito sa Pilipinas, ang gusto maging player. Lahat yan gusto maging player, basketball player. So, sa taas kong to, hindi naman tayo po pwedeng maging player ng basketball. Pero sinikap nyo din talaga maging sinikap player. nating maglaro ng basketball, pero hanggang sa pananakit na lang inabot natin. Sakto talaga sa balya. Naglaro kayo high school, college? Naglaro ho ka ng high school. Anong eskwelahan po yan? Caloocan High School po. Caloocan. Naglaro din ako ng intrams lang naman sa Fiati University. Sa college na yun? Opo. Sa college na po. Yun lang. Hindi na kayo nag-tryout sa seniors? Hindi na kasi sa dati magmalitang... Kailangan malaki, no? Oo, kailangan malaki kagad ang hinahanap na player. Pati point guard gusto malaki dati, no? Ang gusto ng point guard nung panahon na yun, 6 flat eh. Yun ang mga gustong point guard nila eh. Tayo tubong 5'7" lang kaya hindi tayo aabot sa ganung bagay. Nung sinimulan nyo ng maging referee, after college na, nung graduate kayo o during? Nung after college na, nung nagtatrabaho na po ako. Tapos sideline na yung referee? Na-encourage po ako nung may paliga ron sa area ko na para bang walang gusto mag-referee dahil sa lugar namin sa Caloocan, sa 11 Avenue. Yung paliga? Oo, yung paliga. Lahat natatakot yung referee. Oo, nakakatakot maging referee. Lalo na pag barangay. Opo. Parang yung Caloocan kasi pag naglaro ka doon, parang nakakatakot yata. Oo. Ngayon, ako kinuha lang referee. Akala siguro nila magaling ako. Baka sabi na, wala naman kasing umaangal sa akin. Oo. Kilala kasi ako sa lugar. Hindi ako siga. Ano lang naman ako yung wala kaibigan. Pero walang umaangal. Nung naramdaman ko yun, sabi ko, magaling siguro akong referee. Kasi walang umaangal eh. Walang nagagalit. Nakakatapos ako nung game. Sa to, si commander ko, SK chairman eh. SK chairman siya. Sa paliga niya magulo. Ako nag-referee. Natapos hindi nagkaroon ng kahit anong aberya? Meron naman. Kaya lang, hindi naman yung nag-amaabot sa suntukan. Di ba yun? Nakakontrol niya? Nakakontrol. So, sabi ko, pwede siguro ako mag-referee sa ano. May nag-recruit sa akin. Taga Mandaluyong, si Mr. Victoriano. Yun, pinapito niya ako ng mga club na, mga companies sa Toyota. Naalala, nagpumito ako sa Cavite. Yung kay Bong Revilla. Sa Mataas na Kahoy. Kay Secretary Rimulya. Sa Manggahan. Yung championship. Nakakatakot po ba talaga maging referee ng mga barangay laban, yung mga liga ng barangay? Opo, nakakatakot. Kasi ano na yung nakakatakot na incident na nabalitaan nyo o na-experience? Yung nagpumito ako sa Bulacan. Natawagan ko ng Paul. Siguro siya yung siga-siga doon. Tsaka may pera. Hinabol ako ng baril. Hala ka? Oo, hinabol ako. Mga 8 o'clock ng gabi yun. Takbo talaga ako sa may sagingan. Nagpunta ako sa may bahay. Pumasok lang ako ng bahay. Anong sabi sa inyo na may bahay? Referee ka? Sabi nung, hindi, nakilala kasi naka-uniform ako. Sabi, bakit nangyari, Rick? Hinahabol ako, huwag lang ako kayo maingay. Sabi ko nun. Yun. Hindi na, kinabukasan na kami nakauwi. Talaga, ganun ka. Paano kaya kung walang bahay doon, no? Oo. Pero, hindi ka na nakabalik, no? Oo. Kung pwede yun, maghukay ka sa putik. Magkakalikobay ka ng putik sa katawan. Parang Rambo. Si Kweda to. Lagay ka, putik sa katawan. Tas mata lang. Delikado pala talaga. Alam, yan ang nakakatakot eh. Kahit na ikaw, pag player, di ba ganun, pag nalaman na hugot ka, di ka talaga sa Tagalugar. Hindi naman kayo nabugbog. Hindi pa naman. Hindi naman. Ni Mrs. Madalas. Meron kasi mga referee nabubugbog eh. Oo. Meron pa. Pero hindi ko naman nadanas yun. Nabugbog. After nung sa Bulacan, wala nang naulit na... kasi hindi na ako bumalik dun eh. Hindi na, wala nang mga insidenteng ganun. Siyempre, siguro sa ugali lang ng tao. Ganun, hindi mo naman... Napituhan eh. Napituhan. Mga ganun talaga. May ganun tao.
Kahit naman sa mga PBA, pag may napituhan kang minsan, di ba nagagalit din? Oo. Meron naman Nagagalit. talaga. Natural yun. From barangay, PBL. PBL po. Susunod. Sino commissioner nun, nung PBA? Ang commissioner ko nung pumasok ko noong 1996, commissioner ko nun si Coach Yeng Giao. Nabot yun. Tapos pinalitan ni, nag-coach siya sa PBA, sa Red Bull. Red Bull. Sinong pumalit? Si Sir Si Chino? Si Nasiran Chino Trinidad. Yun na po yun. Nag-abot pa kami nito, PBL ako. Talaga? Kamusta naman PBL. siyang rep? May referee ka ba na parang ito ano to, batas to, ganyan Siya. Ayos talaga. Kabatch ko to Kabatch ko to sa PBA. Okay. So pareho kayo po. Parang nung rookie year ko, rookie year din niya. Kaya sumala nag-PBA ako, nakikita ko na siya. Wala bang training ang referee ko? Papasok kayo ng PBL, higher than barangay, may tinitest kayo? Meron po. Meron. Meron kaming dyan yung 86 laps. 86? Takbo. Yung takbo, 86 laps. Pag hindi ka pumasa doon, doon pa lang. Doon yun pa lang. lang. Wala pa yung technical. Wala pa yun. Yung resistensya muna. Kasi madalas pag manunod kayo ng PBA o game, ang unang nagwa-warm up, referee. Tumatakbo sa kasi pag nag-warm up na kasi yung mga player, wala na silang space. So kailangan maunahan nila yun. 86 laps, pag nakapasa ka doon, anong susunod na level? Sa rules na, exam. Kailangan mataas ang knowledge mo sa rules. Ay, pinag-aaralan nyo talaga? Yes, may libro, gano'n? Opo, meron talagang pinag-aaralan. Mga rule book? Kamusta naman ang grade nyo dun sa pasado lahat? Madalas tayong Pasangawa? So, lang. Basta ang pasangawa na may pasa pa rin. Pasa pa rin Pumapasa, hindi naman natin na-perfect lahat ng bagay. So, gano'n lang. Kung 1 to 100, so mga 80s o 78, mga gano'n. Sa PBL nung panahon nyo, sinong suki yung player na natetect? Nagbibigay ba kayo talaga ng technical? Sa amateur, mas madaling mag-technical Sa amateur, sa PBL. Suki ko nun si Crisostomo ba yun? Yung matangkad. Yung matangkad. Yung payat. Yung payat. Kasi maldito. Yung may kulay buhok. Yun. Si Mel Crisostomo. Pero magaling yun. Sa blue. Sa blue detergent. Magaling maglaro yun. Nabuta mo din? Magaling yun. Suki nyo sa technical? Kasi siya, iba siya umangal Hindi angal na pang basketball Pangsiga Kaya binibigyan ho natin ng technical. May rules naman nun. Sa mga UAP, NC, nag-referee din kayo? Nag-referee ako championship nung Lasal, USC? FEU. FEU. Sina Arwin Santos? Sina Arwin Santos. Sino ba yung star na sa Lasal? 1990. 90s? 90s pa yun. Di sina yan? 97 yata. Sina Ritualo? Yun, si Reren. 97. Championship nun ng sa Araneta ginawa. Napito ako nun. Di yung point guard pa niyan, sina Aldiger, no? Sa Ingwapo. Si Aldiger. Anong pinakamasakit magsalita sa referee? Mga audience ng UAAP o PBA? Parehas? Parehas sila. Parehas? Oo. Parehas masakit. Naalala niyo pa ba yung pinakamasakit na sinabi sa inyo ng nanonood? Na talagang napalingon kayo? Naalala ko yung minura ko, tapos may banta. Madalas ka Piniyaya ko, tapos paglabas mo, aabangan kita. Yung mga ganun. May security ba, referee, pag crucial yung game? Game 7, tapos maraming mga banta. Anong discarding nyo pa uwi? Kasi may mga komedyante ganun sa mga gay comedy club. Dinapikon, naasar nung comedian. Pinagtripan, Sabi nung customer, pag lumabas ka, patay ka sa akin. Di lumabas yung komedyante sa comedy club. Magdamag siya nandun sa loob. Di siya lumabas kasi baka hindi nagustuhan joke. Hindi nagustuhan yung joke. Sa inyo ganon, may security kayo o ibang entrance? Sa PBL, wala naman kami lang. Sa PBA may security. Meron tayong may security. Inaalalayan kami. Nagbibig ba kayo ng pambabae? Tapos hindi naman. Para safe, pag may diba? ganon, may nangyayaring crucial na hindi talagang tingin mo yung
talagang parang hahabulin ka, stay ka muna rin sa dugout. Tapos sabay-sabay kay mga referees pagpa-uwi na. Meron pa yata dyan dati, parang yung sasakyan yata o motor, parang tinitira din yata ng fans eh. Binubutasan? Yung may sasakyan, ginuguhitan. Ay, ganun. Oo, yung mga kotse. Alam mo, tinatandaan yung sasakyan ng referees. Oo. Pag galit sa'yo, pagbaba mo, yun na. May marka na. Mahirap ang buhay ng referee kasi minsan napag bubuhusan ng sama ng loob pag natalo yung team. Yung natalo yung team na sinusuportahan. Kaya natatakot ako minsan pag yung nag-call ng mali tapos galit na galit. Buti wala kayong nakasuntukan na fan. Wala naman. Wala pa. Wala pa. Parang may nabalitaan ako dati, may referee nakasuntukan fan eh. Hindi ko alam kung totoo. Wala naman ako nabalitaan sa wala, PBA. Wala naman. Sa agutan lang siguro. Sa agutan, suntukan. Wala pa. Buti maganda, mabait nga talaga si Rep Nol. Oo. Mabait yan. Ano yan isa sa mga veteranong referee na parang kulang na lang i-request to ng bawat team. Parang ganun siya. Patas. Gustong-gusto siya ng mga coaches. Talaga. Sinong coach ang may ayaw sa inyo? Wala naman. Sino na lang ang coach na pinaka magmura? Kumbaga solid magmura sa'yo. Lahat naman yan, pero number one, siyempre yung aking naging commissioner. Si Coach Cheng. Malutong talaga. Pag parang sinausaw mo sa suka. At alam naman nila yun ng mga fans na ganun siya mag-pronounce. Talagang malutong. Pero outside the court, pag sa labas na nagkita kayo, napakabait na tao naman. Nakikipagkamay sa'yo. Ingat kayo sa pag-uwi Pero sa court. Banta ba yun? Pag mabait naman siya sa labas. Sa court lang siya talaga. Sa game. Talagang siguro yun ang niya sa team. Parang pamamalakad. Parang ganun. Si Coach Tim, nagalit na ba sa inyo si Coach Tim ko? Oo. Nagmumuran din, nag-PPI din yun. Tagalog, English? English siya siguro, hindi ko maintindihan English siguro. English. Kasi minsan mapapansin mo si Coach Tim tahimik, pero pag nagalit din talaga siya, no? Punta yung sa gitna. Nagwawala sila Talagang nagpapatechnical siya. Oo. Ganun siya. Ang suki niyo naman sa PBA. Kasi sa PBL, si Crisostomo. So, sa PBA, sino naman yung pag nandun kayo sa referee, sandyan yung player, alam nyo na ito, matatawagan nyo ito ng technical, may chance. May chance si Abueva yan. Oo. Yung siguro, yung dala nung niya, parang pabugoy-bugoy. Pero siyempre pag sumobra na, bigyan mo ng technical. Ganun lang naman yung sa court. Sa court lang naman. Pero pag sa labas, ganun din. Mababait din. Mababait. Mababait nga. Yung pag-flop, nakukuha nyo ba yun? Kasi ngayon, kakasakto ka-retire nyo lang, naabutan nyo rin yung mga umaarte lang na umarin na foul. Talagang pinag-aaralan nyo din ba para malaman nyo kung ano yung umaarte lang sa totoo? Oo. Kasi nung na-i-apply yung rules na yan, yung sa PBA, pinag-aralan namin. Nakita nyo naman yung exaggerated, yung wala naman tama, nag-iiktad Parang kinukuha lang yung atensyon ng referee para makapito. Kaya pinag-aralan namin. So nakuha na namin paunti-unti hanggang sa ngayon medyo hindi naman perfect, almost perfect na. Yun lang. Alam nyo na. Alam na namin yung galaw. Nagpa-flop lang. Sino ba yung madalas niyan na umaarte na parang nasasaktan? Yung mga hindi ko alam kung mga artista Pag nasagi, nag-iiktad Pero dun sa rep, yung nag-fade away. Eto, tanong ko lang Curious lang ako kasi 'di ba si Jordan, si Kobe. Pag nag-fade away kasi yan. May sipa. May ganyan yan So outbalance na yan. Ihiga na yan So ngayon ba pag may gumawa nun sa PBA, flop ba yun? Hindi. Kasi napag-aralan namin yung kasi tumitira Kung ang tumitira, Diretso yan kumbaga sa nagpapatihulog. Okay lang yun.
Iba naman yung flop. Kasi pag flop, pag may depensa, umiiktad na gano'n eh. Iba yun eh. Iba yung tunay na tira. Yung tunay na tira. Kaya bumagsak yun, hindi namin tinatawagan. Kaya hindi namin nawarin. Kasi tunay na tira. Tunay na tira yun. Alam na naman namin yun kasi, yun nga, sinabi ko na pinag-aaralan namin parati, nag-review kami na ganito. Ganito yung tira nito. Iba naman yung tira nung kita mo nagpapatihulog talaga. Parang ng championship, sa San Miguel, yung point guard. Wami Chongson, di ba? Na-technical dahil dun sa umiktad siya. Wala namang tama. O na-technical siya. Good call yun. Yes, good call yung gano'n. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Yung game 1. Yung game 1, wala kasi ako nun eh. Dunk ni Tautua. Pero ni-review nyo din. Kuwari, wala kayo doon sa game, tapos may crucial call. May GC ba ang mga referee? No, hindi. Kinabukasan, doon pag-uusapan. Tatawag kayong lahat nun. Sa opisina, doon pag-uusapan. Okay. So, ihahadel lahat ng referee. Oo. Kaya ipapakita yung nangyari, kung ano magiging hatol mo. At ito yung pag-iisahan natin na ito yung hatol dito. Ganun. Di mabalik tayo dun sa dunk ni Tautua. Tingnan natin kung anong opinion niya. Kasi wala siya dun nung game 1. Nasa bahay lang siya. So, tingnan natin kung ano yung sa side niya. Kung ano masasabi niya dun sa dunk ni Tautua na ni-review after 54 hanggang 13 seconds na walang naging, kumbaga walang dead ball. Oo, yun ang inaantay. Tapos ni-review. So, yun ba, nung hinila niya yung ring, tapos yung bola ay pataas pa lang? Ano ba dapat nangyari talaga? Okay. Ganito yun eh. Nung mangyari yung dunk ni Mo Tautua, so pag dunk niya, doubt yung referees. Doubt. Yung nasa loob, yung tatlong referees sa loob, nag-doubt yun eh. Na kung pipito o hindi. So, kung napituan ng referee, okay lang yun. Mari-review. Ayun. So, kung mari-review siya, violation. Hindi siya na-review. Kasi walang pito. Diba? Kung nung walang pito, tuloy-tuloy yung game. Sino nag-review nung pag kuwari, hindi nag-doubt? Si Reps. Okay. Hindi. Yung technical committee. Yung nangyari na yun, nung nagkaroon ng dead ball, dun palang nireview. Nireview ng mga referees. Pero kung yun ay napituhan kagad, siguro natitira mga 50 plus o 50 plus seconds, malaking bagay. Kasi kung yun ay mababa-violation nyo, makaka-recover sa haba pa ng Marami pang pwede mangyari. Na-recover nila, segundo na lang. 13 o 12, mga ganun. Mga something. Wala na, hindi ka makaka-recover. No. So, pero nung ni-review nyo yung footage, talagang tama ang call. Pag gano'n. Tama. Kung kasi talagang pang-knockout talaga siya. Hinila kasi yung ring. Kaya lang, wala nga. Ang problema lang doon, walang pumitong ng referee. Kasi nag-doubt yung tatlo. Naghintayan siguro sila. Nag-antayan kung sino unang pipito. Walang nakapito. Di nagtuloy yung game. Pero kung walang naging dead ball yon at natapos, bawa, na-last shot ng, for example, si Heading yung may bola, si Heading. Na-last shot niya, nagmintis. Panalo San Miguel doon. Panalo San Miguel. Oo. Kasi yun ang nakalagay sa rules eh. Kung hindi man ma-discover yung violation, kung sino lamang, siya mananalo. 1 point lang lamang. Ganun. Kung walang dead ball. Nagkaroon ng dead ball. Nagkaroon ng jumble eh. Jumble pa. Jumble. Jumble hindi nun foul, no? Hindi foul. Jumble yun eh. Kaya na-review kasi nagkaroon ng dead ball. Pero napansin ko lang, doon sa, may mga tiningnan din ako mga clips ng dunk sa FIBA.
Pag dunk na ganon, mintis. At hinila yung ring. Nung hinila yung ring, pataas pa lang ang bola. Hindi alam ng referee kung shoot yun o hindi pabalik. Pumito na. Sa FIBA. So dapat talaga may pito talaga. Siguro sa kanila, may sarili silang rules eh. Ang PBA meron eh. So kailangan muna, magkaroon muna siya ng ng kung ito ba'y masushoot o hindi. Kung hindi naman mashoot, wala naman magiging problema. Kung sino na makakakuha ng bola. Nagkaroon lang ng problema dahil na-shoot at may score. Oo nga, no? Oo. Kasi kung walang shoot, wala namang problema walang score. Rebound lang sila. Kahit di napituhan, no? Kahit di napituhan. Okay lang yun. Kailang mapituhan dahil nagkaroon ng score. Tapos panglamang pa. Panglamang pa. Yun. Kaya yun malaking... Yun, nalinawan kasi naging, na tayo. Controversial kasi yan eh. No, yung call na yun, yan, pinag-usapan. Sa career nyo, meron ba kayong mga crucial calls na naaalala na kayo yung pumito tapos maraming nagalit? Meron ako. Siyempre, hindi naman sa tagal ko sa daming laro yan. 21 years. 21 years. Meron ako natatandaan yung crucial goal dun sa Davao. Out of town game. Out of town. Phoenix, Ginebra. Traveling ni L.A. Tenorio. 1 point lang nilamang. Natalo Phoenix. Hindi mo natawagan? Hindi ko natawagan yung traveling. Tapos naitira. Na-shoot. Pero traveling talaga? Nung nireview namin, traveling eh. Pero sa live parang hindi? Sa live hindi eh. Yun nga, doubt. Hindi naman pwedeng ipito na hindi ka naman sure. Paano nyo nasabing, kasi may style nga eh, paano hindi nyo napansin yung traveling na nakita nyo lang dun sa yung video? Yung shuffle. Yung shuffle step. Shuffle step. Kasi traveling yun eh. So nung nag-shuffle, hindi ko siya natawagan. Naitira, pumasok. 1 point ang lamang. Makikita mo lang yun sa slow-mo eh. Oo, sa slow-mo. At saka sa review. Sa review? Kaya lang naging controversial dahil nanalo ng 1 point ang dahil doon. Na-shoot. Kasi kung natawagan ko, matik nanalo yung kabilang panig. May oras pa. Wala, mga 2 seconds na lang eh. Wala na, hindi na makaka-recover. Pero minsan kasi, minsan yung referee kasi, minsan ayaw niyan yung siya yung magpapanalo o magpapatalo ng laro eh. Minsan binibigay nila sa player yan. Diba? Tama ba yun, Rep? Hindi, basta violation, bibigyan natin sa violation. Kaya lang pagdating nun sa hindi ka sure, bigay mo na sa game. Ganun naman nangyayari. Yung tingin mo ba, perfect ka bang tumawag ng ganun violation? Ang judgment call mo na. So nataon na nagkaroon lang ng na may nanalo, kaya ni-review. Nung na-review, i-traveling pa. Nakakakaba din ba talaga pag kuwari last dying seconds na tablado, tapos game 7, tapos kayo yung nag-o-officiate, kayo yung referee. Iba ba yun? May pressure din yun. Oo, may pressure ba? Oo, meron yan. Lalo pag ang score is tie, tapos seconds to go, kailangan doon magiging buhay ka sa lahat ng bagay. Ganun eh. Yung pressure mo, yung eager na gusto mo makatawag ng tama. O gusto mong ma-let go ng tama. Ganun yun eh. Kasi hindi pwedeng, ito na, crucial, tapos alanganin ang tawag mo. Alanganin ng call mo. Alanganin ang buhay mo. No? Alam mo, merong alanganin akong naalala nung 2012. Galing sa kanya ba yan? Nako. Hindi ko alam kung siya tumawag kasi BMEG versus TNT Game 7 kay Denzel Bowles. So tinawagan ng Paul si Kelly Williams, nakatayo lang siya. Yun ang hindi ko maano, kasi alanganin yung tawag eh. So kahit siguro, ako para sa akin kahit siguro sa barangay hindi tatawagan ng Paul eh. Pero itinawag ng referee. Denzel Bowles. Okay. Tapos na-miss niya yung tira niya. Tinawagan ng Paul. Edward Aquino? Oo, yun na yun. Ikaw, hindi ko masyadong napanood yung game. Matagal na eh. 12, matagal na. 12, so 9 years. Ikaw, pipito ka ng gano'n. Kailangan ang pito sa mga crucial, yung may gumanon, di ba? Dapat may humampas. Oo, kailangan may talagang solid. Kasi nung pinag-uusapan dito, pag nag-huddle kami, kailangan yung foul dito legit. Hindi yung touch foul.
Dali tayo ron. Pero hindi ko na ano yung... di papaliwanag ko ganito yan eh. Nakatayo si Kelly Williams. Sinugod siya ni Bowles. Nagmintis. Nag-initiate. Bumaksak silang dalawa. Foul si Kelly. Tinawagan ng foul. Which is, nakatayo ka lang, hindi ka humampas. Kasi ba't ka pa foul? Di ba? Wala ka namang balak pumaul eh. Kasi lamang kami ng dalawa noon, TNT. Tapos, titira si Bowles sa ilalim, nakaganon si Kelly Williams. Sinugod niya, tumawag ng foul. Tatawagan mo na foul yun? Depende nga eh. Kung yung, depende yung ano. Baka ma-reverse pa daw. Hindi. Depende kasi yun, dun sa pwesto ng referee, baka may ginawang hindi maganda kasi hindi natin nakita na yung videos. Kasi kung may videos tayo ngayon, maipapaliwanag natin kung bakit tinawagan, kung bakit pang let go. No? Kasi, pag ganyan, lalo pong crucial, nire-review namin ang gusto yan eh. O baka may... Pero ikaw, ililet go mo yun? Kung walang bump, ililet go ko. Diba? Pero paano pag ikaw yung sumugod, tapos na-miss mo? Wala yun siyempre. Kasi ikaw na sumugod eh. Diba? Para bang ano yun, dilihensya. Dilihensya, parang ganun mangyayari. Kaso kumagat yung referee. Kumagat nung time na yun. Judgment niya na yun, no? Judgment niya na yun, si Reps. Yun nga yung referee yata na yun. Game 7. Game 7. Kasi crucial nga yun. Naalala ko na siya. Kagwari, may mga missed call, maling call, nagpagsa-huddle nyo, sinisita din nyo ba yung isa't isa? Ba't mo tinawag yun? Wala naman. May ganun ba? Kasi paalala. Halimbawa, kaming tatlo, nag-uusap kami. Teka mo na yung tinawag mo kanina, hindi hindi tama. Huwag mo na uulitin yun. Kasi pag inulit mo yun, di ba 4 na ngayon ng referees, pinauupo na yung isa. Pinapalitan na siya. Kasi pag hindi tama ang ikinol niya, papalitan na siya. Saka siya kakausapin ng technical na yung tinawag mo, kailangan maging ano ka. Consistent ka. Tapos pinapakita pa yata sa video no? Pinakikita sa kanya Halimbawa, ako, magkamali. O pag upo ko, papakita sa iyo yun. Tignan mo yung tawag mo. Mali. Di ba? So, tatanim sa iyo na hindi mo na mauulit yung tawag. Pag yung may nagsosorry, halimbawa, di ba, minsan may refereeing lumalapit sa coach. Coach, akin yun, ganyan. Coach, akin yun Kalimutan mo na yun, coach, sorry. Yun yung minsan gusto ko sa kanila Pag yung inaano nila tao lang, nagkamali, gano'n. Nag-uusap-usap kayo kung sino lalapit sa coach? Oo, nag-uusap kasi kami kung kaninong area. Kung sino yung referees na involved dun sa area na yun, siya ang magsosorry. Kasi siya yung mas malapit Kasi minsan nangyayari dyan, pag ayaw lumapit, siyempre ibang tao ang lalapit, ibang referees. Sabi, hindi naman ikaw yun di ba? Hanapin ka pa rin. Bakit ikaw humingi ng sorry? Siya nagkamali. Dapat ikaw. Dapat siya. Kaya yun ang pinagkaisa namin na pag sa area mo na nagkamali ka, ikaw lumapit. Ikaw humingi ng pamanin. Kung anong dumating sa buhay mo, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng ibang tao. O ibang referees. Ikaw mismo. Yun naman ang gusto ko sa mga PBA referees. Kumbaga nakakausap. Oo. Kasi nung nag-aaral ako sa Gilas, yung mga FIBA referee, hindi mo pwedeng kausapin. Kabikuan, gano'n. Hindi mo pwedeng angalan o sabihin mo, rep, mali yung ganito. Hindi, ikaw, wala kang karapatan. Tuloy lang laro. Ganun sila. Pag umangal ka pa, ite-technical ka pa. Ganun sila. Just, in a way, tama din na huwag ka masyadong magreklamo kung natawag na naman pag ganun, di ba? Para hindi ka din mapatrouble. Pero mga player pag mga player, pag sa PBA, angal. No. Pero pag naglaro na sa FIBA, di naman makaagal. Mas mabait na yung referee natin. Malaking pagkakaiba Babait namin pag sa international hindi kami makaano sa referee. Pag may pito, baba na agad. Pag referee ba, sumisip-sip mga players sa inyo, huwag nyo tawagin gano'n Ganon. Wala naman gano'n. Papadala kayong chocolate. Wala naman gano'n. Actually, ang napansin ko lang mga tanong ng player.
Rep, ano bang tawagan ngayon? Makapal ba, manipis? Di ba? Minsan ganyan no? No, ganun. Para makaguhard ako. Di ba? May mga ganyan Kasi pag natawagan siya, naninipis yan siya. Rep, yun na ba tawagan ngayon? Manipis na ba? Ganun yung mga tanong, hindi, wala naman tayong binago. Yun lang may sasagot natin. Kasi wala naman tayong binago. Kasi once na may binago kami sa tawag, na halimbawa may nag-adapt ka may panibagong tawag, ibinabato ka agad sa mga team, sa team niya na ito yung tatawag natin, ganun. Kaya yung tanong lang nung player, parang ano lang yun. Parang, Rep, parang kasing manipis Ganun na ba tawagan ngayon? Parang kino-call out ka lang. Parang gano'n. Pero pag ang referee ba ng PBA, kakausapin din yung dalawang team na, ganito lang. Parang sa boxing, may ganun ba? Yung sasabihin mo yung muna, guys meron bago mag-start, tinatawag po namin yung captain ball. Kinakausap namin tinatanong namin sa kanila kung ano yung nakaraan, kung ano yung hindi nga yung concern nyo. Kayong dalawang team, captain balls. Tapos ibibigay namin yung ito lang tayo. Ito tayo, ito yung gagawin natin. Bawal yung ganito. Bawal yung ingatan yung landing spot kasi career po ang kapalit niyan. Pinapaalala namin sa kanila. Ang ganda rin na may ganun Pag ang regular sa playoff, nag-iiba ba yung tawag? Yung ganun, mas kumakapal ba? May konti siguro. Kasi may mga sasabihin yung commentator, the refs are letting the players play. Parang ganun. Yung parang hindi gano basta-basta tumatawag ng foul. Medyo nakikita mo parang pisikalan pero wala pa rin calls. May tinatawag kasing playoff foul Diba? Merong minsan lumalakas na yung foul pag playoffs di ba? Hindi, yan. Wala namang babaguhin yan magmula LMs hanggang championship. Wala namang binabagong tawag yan. Kaya lang yung sinasabi nga ni Coach Ranedel na playoffs. Kasi nagbabago ang laro ng mga teams pagdating ng playoffs, pagdating ng championship. Ewan ko kung bakit ganun. Pero pag elimination, iba yung timpla nila Pagdating ng championship, iba. Lumalabas yung galing, lumalabas yung lakas ng katawan. Sinong mas gutom, no? Oo, sinong mas gutom. Totoo yun. Pero yung call ng reps, iisa lang yan. Pag mula LMs hanggang championship, yun pa rin kami. Pero parang ba talaga no? Yung tawagan pag playoffs parang... Hindi, ready rin yung referee dyan. Alam nila na papaul na ng malakas yan Alam nila na babangga-bangga na yan pagdating ng playoffs. Kasi elimination, gumuguhard yung iba hindi nagbabago ng laro. Pero yung playoffs parang yan sa PBA kasi agawan ng bonus. May mga bonus kasi yung mga dyan. Agawin mo ba yung pera ko? Hindi ko papaagaw pera ko. Para gano'n Kaya pala lahat ng sa kamay, no? O agawin yung pag Kaya kung player may bonus, referee wala wala ba? Oo. So, matanong lang natin, mayroong mga curious lang. Siyempre, may mga dyan na gusto maging referee ng PBA, ganyan. Magkano ba sahod ng PBA referee? Ako, sa ngayon, nung pag-retire ko, ako yung may pinakamalaking sahod. Veterano. Kasi ang 20 sahod years. ko is... Nagsimula nung rookie year natin. Tignan mo natin si Mrs. kung tama po ba? parang kulang daw. Parang... Nasa kanyang EDM. Nag-start ako 6K. 6K. Noong 2004. 2004. Yun ang... Per game? Per month. Per month? Yung iba yung per game kasi. Yung per game allowance kasi allowance yun. So yun. Tapos umabot ako ngayon ng 1,000 na a month. Tapos iba yung per game natin. Same per game namin sa championship is 5,000. Sa semis 4, LMs 3,000. So may rin kung tsatsagain mo sa pagbubutihin mo, baka meron ding kita na... Meron din. Pero kailangan, hindi naman ma-perfect. Pagtsatsagaan mo yung... Magsimula ka talaga sa maliit muna. Kasi yung starting namin ngayon, bagong reps is 20,000.
Medyo swerte yung mga bago. Oo, swerte yung bago. Mas madali ba ngayon mag-officiate kumpara noon dahil sa mga may pang-review, gano'n. Mas medyo, mas alalay ngayon sa players eh. Kumbaga, bilis nung mga playground. Oo. Meron pa nga mga advantage foul, may deliberate. Meron pang take foul. Dami na ngayon. Maraming rules ngayon. Kailangan ngayon ang ma-hire mong referee is bright. Kasi maraming may memorize. Kasi hindi lang sa physical kailangan ng referees eh. Kailangan yung knowledge ng rules. Kasi number 1 po yun. Mas madami na nga ba talaga ngayon? Mas madami ng rules? Mas marami na dagdag. Kaya lang, siyempre, trabaho mo yan. Kailangan trabahuin mo. Diba? Yun lang naman yun. Pag-aralan mo. Kasi sabi nga nila, yung rules igawa lang ng tao yan. Gawa lang ng tao, di pwede pag-aralan ng tao. Pero yung hindi na ituturo sa rules, hindi na ituturo sa referee, yung common sense. Yun ang hindi maituturo. Parang instinct yun eh, no? Instinct. Ayun ang kahit sino. Ba? Kumbaga mental na yun eh. Sa iyo na yun, sarili mo na yun. So dapat may common sense ka. Mental toughness. Knowledge ng basketball, ng rules, saka physically. Physical. Hindi din madali talaga maging referee. Marami ba tayong referees ngayon? Malaki ang pool o kaunti lang? 24 kami. Sa PBA. Mentally tough. Kasi yung mga maririnig mo sa paligid, kailangan hindi ka tablan nun. Yung mga mura ng tao. May psychological briefing ba kayo? Ganon? Therapist na kumakausap sa inyo para meron kaming may hinahire si PBA para inaano kami, parang ina-assist na. Oo, dinidebrief kayo, gano'n. Kasi hindi rin basta-basta mag-absorb ng ng tao. Oo, baka madala sa bahay, gano'n, init ng ulo. Kasi bawal kang magalit pabalik eh, di ba? Bawal magalit ang referee pabalik eh. Paano yun? Balikan yun. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Nagalit na ba kayo sa player? Sa player? Wala. Lang, yung timpigan na lang. Ganun. Kasi bawal nga yun. Pero meron ka nang nasagot na pabalang na player? Meron. Hindi ko na matanda ko siya pero nasagot ng pabalang. Hindi ka nakapigil? Hindi na nakatiis. Naalala niyo pa kung ano sinabi niyo? Hindi naman mura. Lang yung... Ayusin mo kasi laro mo. Para bang... Bukay ko ang sinabihan. Ayusin mo yung... sabi sa akin ayusin yung pito mo. Ayusin mo kasi laro mo. Diba? Hindi mo na na-control. Tao lang. Diba? Tao lang naman. Pero nung matapos yung game, parang nagsisikin ako. Dapat kasi dapat hindi ganun. Ang attitude nung... Kasi ang player, iba. Para mong iba ang lagay ng player sa referees. Yung kaya emotion, nga ikaw referees. Dati ikaw ang pinakakalmado. Emotion yun eh. Tao lang. Tao lang. Oo, gano. May punto naman din. Ayusin mga din talaga laro mo, di ba? Eto, naalala ko lang bago yung finals, may semis na series, yung TNT Rain or Shine. Doon sa review ng technical committee, yung foul kay Optana, act of shooting. So, pinituhan ng referee, 3 free throws. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, nakita ko dun sa post ng isang individual lang na 4 points pala yung Yung tira. Yung tira. Ikaw, kasama ka ba sa pumito nun? Wala. Nasa bahay din ako nun. Ako nasa bahay na naman. Pag nasa bahay po ba kayo, nanonood kayong PBA, may pito din kayo? Wala. Required kasi yun. Pag ikaw hindi report sa bahay, kailangan manood ka. Kasi, hinahanapan ka rin ng report. Kung ano napanood mo. Kasi bigla kang magtatanong yan pag may review kayo. Paul ba yung kay ganito? Anong quarter nangyari yun?
Pag wala ka na isagot doon, ibig sabihin hindi ka nanood. Hindi ka nanood. May ganon. So lahat ng referee, required kayo manood ng lahat ng PBA games. Oo. So kung nandoon ka, halimbawa ikaw, nandoon ka nung ano na yan. Let's say, ikaw yung hindi pumito. Sa trip. Diba? May pumito. Siyempre, yung pumito, nakatingin yun sa akop shooting eh. Hindi na yung titingin sa linya. Kasi gusto niya makita kung pa-shoot ba talaga si Optana. Diba? Ikaw yung isang referee, anong gagawin mo? Titingnan mo ba yung linya? Ang nangyari noon, na-review namin yun, yung lead referees, ang nakapito nung foul. Kasi para bang nakaharap sa kanya. Transition yun eh. Ngayon, yung si Trail, dapat si Trail, ang natingnan niya, yung linya. Yung linya. Siya yung nakasunod eh. Siya nakasunod dun sa players. So, nung nag-usap, i-review. 3 or 4, sabi niya, tingnan natin. Kasi doubt ako. So, ibig sabihin, doubt din yung nasa Trail. Nung nireview na nila, yung ilaw. Yung partition na yun, yung sa part na yun, yung ilaw, parang silaw eh. Silaw siya. Bright. Yung bright niya, ganun. Tapos nakaapak, hindi kita yung linya. Yung linya, tapos may silaw, parang 3 points yan. Kasi, kaya 3 points, dahil sa 4 points yung tinitingnan natin. Pag nakaapak sa 4 points, 3 points lang. 3 points. So, doubt. Andun na naman tayo sa doubt. Doubt kasi may talaga, nireview namin eh. Di nabigyan ng 3. Dineclare yung 3. Dineclare yung 3. Na-shoot. Yung 3. 3 free throw. Nag-overtime. And then, nag-overtime, nanalo yung TNT. So, lumabas sa social media na may naka-picture pala. May nag-video. 4 points pala. Pinost nung nag-video. Nag-video sa tabi nung yung sa may upuan sa harapan na napitikan niya, ipinost niya 4 points. Yun nga. Yung malinaw yun. Yung malinaw kasi nasa tabi. So, yun nga, kung naibigay yung 4 points, kung na-shoot yung 4 points, baka walang overtime. Wala nang overtime. Para kasi tapos seconds na gunda lang eh. Baka ma-shoot yung 4 eh. Pwede ma-shoot yung 4 kasi na-shoot yung 3 eh. O kaya, mag-miss ka sa una, may 3 ka pa. Pwede ka ba mag-overtime? Baka matalo pa TNT. Pwede kung mag-miss ng 2. Di ba? Kaya lang, hindi na ibigay yung tama. Kasi doon sa review, may yung area na yun na natapat yung ilaw. So, sa Ninoy nangyari. Ninoy, kaya hindi eksakto yung ilaw. Hindi eksakto ilaw eh. Sa Araneta kasi mas maliwanag yung camera. Yun, gayon nangyari. Dapat ba sa tingin nyo, Rep, meron ng tumatakbo na kasama yung referee na may camera phone? Para mas di ba? Oo nga, nandito. May GoPro kayo. Pwede rin, no? Ano ba lang sa GoPro? O kaya may lalaki lang tumatakbo sa likod. Oo nga, no? Sir, tinumot sa camera ko. Magastos yun. Kailangan lang din yung mabilis na makro. Pero walang ganun. May mga, biroon lang yung mga ganun. Pero as a referee, meron ba kayong mga gustong saan ang mga implement na rules o mga suggestion para mas maging maayos yung PBA? Meron ba kayong mga naiisip na sana ito, ginagawa to para mas maganda? Ang pool of referees, kasama ang technical, sa tagal nung siguro ng PBA, kailangan kasi parang nag-iisip ng improvement. Kasi kung magmusimula ng 2004, ang rules ito lang. Parang hindi nag-i-improve. So, kada nagkakaroon ng meeting sa board, may ini-implement o merong sinasuggest ang technical na baka ito pwedeng maisama, maidagdag dun sa rules. Kasi sa tingin namin maganda. May mga ganun. Bawat naman meeting ng board, kasama yung technical, meron kami napagkaisahan na ito, i-suggest natin na pwedeng maisama. Dahil sa tingin natin, maganda. Ano yung huling naipasa nyo na nahalala nyo ba kung ano yung ito huling? Yung take foul, transition take foul. Take foul. Oo, yung take foul. Maganda kasi siya eh. Ipaliwanag mo nga sa kanya. Oo, kasi po ako po yung pinakatanga dito. Yung transition take foul kasi, yung pumapaul ka lang na
Pumaul ka lang na hindi ka naman pumunta sa bola. Yung pumaul ka lang para mahinto yung game. Para mahinto lang yung play. So, binibigyan natin ng technical yun. Yun na-implement namin na tingin namin na mas maganda. Oo, mas kasi kailangan tuloy-tuloy yung action eh. Oo. Panira yung papaul ka lang. Oo. Para mahinto. Bilang mga hawak lang na gano'n, di ba? Kaya sino yung pinakamalapit. Pero sa FIBA Asia, pwede pa yun eh. No? Sa atin lang. Sa atin lang nilagay yan. Kasi parang, sa atin lang para tuloy-tuloy yung game. 12 minutes kasi yung per quarter natin. So maraming action dapat. FIBA kasi 10 minutes lang yun. Minsan, transition, papaul. Nakataas pa kamay, papaul. Ganun sa FIBA. Para lang matigil yung fast break. Nawawala yung action eh. Kaya di ba? Nawawala yung beauty ng game. Mag-rewind lang ako konti kasi hindi natin na ano yung rookie niya. Meron ba nag-mentor sa yung referee nung time na yon? Sino nga palang dating player na nag-referee si Tito Barela? Oo, naabutan niyo po ba siya? Hindi ko naabutan niya. Pero kalungsod ko siya. Taga-Caloocan din siya. Oo, tumakbo yata din si... Naging vice mayor siya. City councilor as vice mayor. Ngayon siya, ano siya ngayon? Barangay captain. Oh, okay. Barangay captain siya ngayon sa lugar nila. Pito ka, may pito ka pa rin yan siguro niyan pag ano, no? Nagre-referee ka pa rin doon. Hindi, iba na, ordinance na. Mga ordinance na ang inaano niya. Sino nag-mentor sa inyo nung nagre-referee kayo? Sa PBL, nag-mentor sa akin si taga Marikina eh. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Pero kasi yung style niya kinuha ko. Yung paano yung style niya sa loob ng court. Oo. Kasi may kanya-kanya mga handshake. Inidulo ko siya eh. Ano pong... Ano nagustuhan mo doon? Yung mga decisive. Mga decisive goal. Kahit na mali, parang tama. Kasi decisive eh. Oo. Kasi pag nagkaroon ka ng doubt sa pagtawag, kahit tama, parang mali eh. Sa body language. Sa body language. Sa body language. Kailangan pakita mo, panindigan mo. Oo, panindigan mo. Tama to. Doon sa action mo lang, tama. Yung pag gano'n, no? Yung pag offensive. Yung action mo, pakita mo na gano'n, no? Decisive ka. Minsan nga pag gumaganong kayo, yung player gumagano. Kasi di ba? Kasi offensive. Parang tinatamaan ng sapak eh. Ngayon nga sa mga paliga, may mga referee tumatumbling pa. Oo nga. Bago pumito. Ano naiisip niyo pag gano'n? Yung mga referee ngayon na tumatumbling, gano'n. Kasi ang daming pito. Bago ipakita yung tawag. Ang daming ginagawa. Oo. Entertainment yun dyan. Sumasayaw pa. Sumasayaw. May natatandaan ba kayong payo na nakuha sa isang mentor, veteran na referee na dinala nyo hanggang sa PBA? Meron. Yung payo niya na kailangan pag nasa gitna ka ng court, kailangan yung postura mo ganito, tapos straight ka lang. Straight ka lang sa trabaho. Maraming temptasyon din kasi ang referee, hindi mo masabi. Sa barangay levels hanggang sa pataas, di ba, siyempre may kakausap na di mo alam, may mga laglag mo yung laro, bibigyan kita. Di ba, may mga gano'n. Panalo mo yan, huwag ka tumawag. May mga temptasyon na ganyan. Meron yan, pero nasa sa kanya na yon. Kaya maganda yung straight ka lang, di ba? Kaya siya tinan mo, nakapag-retire ng maayos. Oo. Kasi straight. Yung mentor ko, yun ang naging sandalan ko na, kita mo, yung nakita ko sa niya, hanggang sa lumaos ang kanyang karir, walang nag-aano sa kanya, nagsasabi ng hindi maayos. Kaya yun yung minentor malinis ko. ang record. Ina-idealize ko siya. Ginaya ko siya. So nakaabot ako ng 21 years sa PBA. Sa PBA. Bukod pa yung mga amateur. Tapos sa PBA, sa amateur. So ilang dekada na ako nag-referee. So nagretiro ako ng maayos. Ganda. Magsisilbi naman. Maganda to, bata pa. Barangay captain. Maayos pa, barangay nagsisilbi. Iwan ba kayo ng mensahe sa mga naiwang referee nung bago kayo magretiro? Wala pa kasi may isang baka this week o this coming week kakausapin ko sila. Doon ko sasabihin yung aking
Ang mga parting words. Parting words. Pag ganun ba, may pito, yung lahat ng referee, may pito. Sabay-sabay. Patagalan ng pito, no? Patagalan, no? Kung sino yung pinakamatagal, siya yung susunod na. May awards ba ang mga referee sa inyo? May mga awarding? Dati meron na nagkaroon ng Best Referee of the Year. Nakakuha ko yung Best Referee of the Year is 2010. Sa PBA. Sa PBA. Dapat pala nakalimutan na mention natin. Ano yung Commissioner Salud yan? Yala. 2010. Yala. Natigil lang. Natigil kay Jimmy Mariano nung next sumunod na taon. Sumunod na taon. Ewan ko bakit nawala. Dapat nga. Baka nung nagpalit ng commissioner, no? Parang hindi na ituloy. Anong award ninyo? Malaking pito? Ganda ng trophies. Ganda. Tapos kinuha na, tinanggap ko sa sa stage. Sa court. Sa Araneta, sa press corps. Press corps. Press corps. Nakatanggap ako nun. Hindi maganda. Nag-retire po kayo. At least you received the best referee award together with Ref Mariano. Isang magandang regalo mula sa nagsilbihan yung liga. At kitang-kita naman dito kay RTO na respetado kayo ng mga players din. Ngayon kasi nasa coaching staff na ako. Ako yung taga-bunot ng referee. Binubunot yan Oo. Kaya ang una ko tinitingnan ko, pangalan niya ako nandun. Dahil patas. Sabi ko, sana nakaposte. Ayos. Ayan, nandiyan. So, malungkot na masaya, pero malungkot dahil mawawala ang isang referee na tulad ni Sir Nol sa sana PBA. Marami pang sa kanya pumalit. Kumbaga, may minentor ba kayo doon sa mga referee ngayon? Meron akong minentor doon, yung Romel Gruta. Ayun na siguro, number 2 na siya. Number 3 siya, pagalis ko number 2 na siya. Ayun. Galing sa akin po yun. Ayun, ikaw nag-mentor talaga. Ako nag-mentor sa kanya. So sana, yung mga ginagawa ko, manahin niya rin. Oo nga. At sana para umabot siya ron sa dekada na mag-referee. Oo. Sana sa lugar nyo din, Sir Nol, makapag-produce pa kayo ng isang katulad nyong referee na hindi takot mag-call sa barangay, lalo na sa Caloocan. Meron akong may grupo kasi ako. Okay. Nagtayo ako ng grupo. Tapos yung mga aking kaalaman, isinasabi sila, depende na lang kung kaya nilang i-absorb. Basta ako, turo lang. Open ba yan? Open ba ang grupo ninyo? Opo, o taga-Caloocan lang? Hindi, kahit taga saan. Paano po yan? Lalo na nag-harap na matatapos na tayo rito, maganda maimbitahan nyo kasi mas maganda siya ang imbitahin nung, halimbawa, taga Cavite ako, imbitahin ko yung grupo niya para magturo. Pwede. Para yung, halimbawa, sa amin, halimbawa, Tansa, tumaas yung standard ng officiating. Pag-officiate, at the same time, matututo rin yung coaches. Diba? Kumbaga, ma-share niya yung mga knowledge. Kumbaga, kaya kung may mag-imbita dapat sa kanya. Kung may basketball camp, may officiating camp. Bibigyan niya ngayon ng certificate o para na sila sa pagre-referee. Sila na yung pipito ngayon doon sa lugar na yun. Paano ba yun? Paano ba makakokontak ang grupo nyo? Sa ngayon kasi, dahil barangay captain na ako, medyo busy. Tapos yung group kasi, yung grupo ko, hindi naman umaalis yung parang lang yan. Hindi naman lalakad na hindi kasama yung mentor. Para bang, siyempre, Caloocan lang siya. Ang pinakamataas nilang pinupuntahan is Quezon City at Bulacan. Yun lang. Pero pag ilalayo, parang ayaw na nila. May ganun. Pero ako, welcome naman sa akin pag yung araw ng aking workout sa Caloocan, kahit Quezon City ka, Bulacan ka, o Valenzuela ka, punta ka kasi nagtuturo ako. Ayan, abangan ng mga, for sure, abangan ng maraming gustong maging referee. Tsaka walang bayad yun. Oo? Walang bayad. Di tayo nagpapabayad.
Ganda. Puporsyento sana tayo. Dahil dyan, may bayad na. Hindi, pero maraming salamat sa malaking serbisyo nyo sa larong basketball, lalo na sa mga players na katulad ni RDO dahil sa inyo malaking tiwala ng mga players na maayos ang laro sa court at pantay ang tawag at walang kiniklingin. Kasi ang apelido Kilingen. Pero ang spelling Q-U-I-L-I-N-G-U-E-N. Pag binasa mo ng NG, Kilingen. So sakto, wala siyang kinikilingin. No, kaya no eh. No. Noel Kilingen. Maraming salamat. Buhay kayo. Thank you. Sa good luck sa inyong bagong career. Salamat. Game over, pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.